Sa totoo lang, ay nagdadalawang isip talaga akong ibahagi sa programa ninyo ang kwento ko ng buhay. Dahil aaminin ko po sa inyo na masyadong mabigat yon sa dibdib. Lalo na kapag naaalala ko yung mga mapapait na nangyari sa buhay ko noon. Pero may nagpayo sa akin na huwag daw akong matakot na ikwento ang buhay ko sa ibang tao. Dahil ayon nga sa mga nakakakilala sa akin ay kapupulutan daw ng aral ang aking totoong kwento ng buhay. Kaya heto, nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob para ibahagi sa inyo ang kwento ko. Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako bilang Dina. At ngayon ay nakatira dito sa Santa Maria, Bulacan. Sa puntong ito ay aminin ko sa inyo na isa kong dating pokpok o babaeng bayaran. Mananayaw din ako dati sa mga nightclubs at minsan na ring naging torera. Oo, Papa Dudut. Nagsimula ako bilang isang madumi at walang kahiyahiyang babae. 15 anyos pa lamang ako noong una ako maging prostitute. Pinasok ko ang ganitong larangan dahil na rin sa kagipitan sa pera. Patay na kasi ang mga magulang ko at naninirahan ako sa bahay ng lola ko. Samantala, siyam kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Yung pinakamatanda, ang kuya ko, ay isang callboy na namatay sa HIV/AIDS neto lang 2010. Habang ang pangalawa sa nakakatanda kong kapatid ay isang gun for hire. Pero nahulog sa kamay ng otoridad at walang awang sinalvage noong 2008. Papadudot bilang ako, ang natitirang pinakamatanda sa magkakapatid ay ako ang sumalo ng lahat ng responsibilidad sa mga kapatid ko. Naging prosti ako dahil yun lamang ang alam kong paraan para kumita ng malaki dahil walang matinong trabaho akong mapasukan noon. Dahil lang sa elementary lang ang natapos ko. Samantala bilang babaeng bayaran, marami akong nakasiping at nakarelasyong mga lalaki. Sa edad ko ring 17 ay nakatatlong abortion na rin ako. Pero noong mga panahong yun ay bato ang puso ko. Hindi ako marunong magmahal. Ngunit isang gabi ay hindi ko akalaing magaganap noon ang isang pangyayari na siyang magpapabago ng aking buhay. Habang nagpo-pole dancing sa harapan ng maraming lalaking naghihiyawan, ay dumating ang mga pulis para magsagawa ng raid. Marami noon ang nahuli, kabilang nako. Halos maiyak ako sa takot at pag-aalala dahil ayokong makulong ng matagal dahil marami ang umaasa noon sa akin. Pero nang dalhin kami sa presinto, isang mabait na pulis ang aking nakilala. "Anong pangalan mo?" tanong niya sa akin habang nagtatype sa kanyang computer. Mukhang ilalagay niya doon ang mga impormasyong makukuha niya sa akin. "Dina po," sagot ko. Kinakabahan pa rin kasi ako. Hindi ko alam kung makukulong ako ng matagal o hindi. "Saan nakatira? At saka ilang taong ka na?" tanong pa niya sa akin. "Sa Santa Cruz po, 17 years old pa lang po ako," tugon ko habang nakatingin sa kamay ng pulis na nagtatype. "Tama ako nang hinalang minor de edad ka pa lang," wika ng pulis. Samantala hindi na ako nakatiis at nagpa siya akong magtanong sa kanya. "Sir, makukulong po ba ako ng matagal?" "Huwag kang mag-alala, hindi ka namin ikukulong," sagot ng pulis sa akin. "Dinala ka lang namin dito kasi para imbestigahan. Ang mga ikukulong namin ay yung mga amo ninyo. Kakasuhan namin sila ng child abuse kasi nambubugaw sila ng mga minor de edad na tulad ninyo," dagdag pa niya. Sa pagkakataong yon ay nakahinga ko ng maluwag.
Unti-unti akong sumulyap sa pulis at nakita kong nakangiti siya sa akin. Aminin kong nakaramdam kagad ako ng paghanga sa kanya dahil sa kanyang kakisigan. Hindi naman siya katandaan at may palagay akong kapapasok lamang niya bilang pulis. Pero agad din akong natauhan dahil sigurado ako na sa edad niyang yon ay may asawa o girlfriend na siya. At malabo siyang magkagusto sa akin. Teka, matanong ko lang, bakit ka ba nauwi sa ganitong trabaho? Tanong sa akin ni Mr. Gwapong Pulis. Sir, sa totoo lang po ayaw ko po talaga sa trabaho ko. Kaso kailangan ko lang po talagang kumapit sa patalim kasi ang lola ko po may sakit. Tapos ako po ay nag-aalaga sa 4 kong mga maliliit na kapatid. Sagot ko sa tanong niya sa akin. Nasaan ang mga magulang mo? Usisa pa niya. Patay na po sila, sir. Si nanay po namatay po sa pulmonya. Si tatay naman po ay sinalvage ng katulad ninyong mga pulis. Kwento ko. Bakit naman? Tanong pa niya sa akin. Mukhang interesado si Mr. Gwapong Pulis sa aking buhay. Kasi po hold-upper po kasi si tatay. Pero may protector po siyang pulis. Kaso po nagkaonsehan po sila kaya hayon po kinidnap po nila at pinatay si tatay. Dagdag ko. Medyo nahihiya ako kasi baka ma-offend ang kaharap kong pulis. Ganon ba? Nakakalungkot naman, sabi ng pulis. Tila nakikisimpatya siya sa sinapit ng aking pamilya. Di na gusto kong sabihin sa iyo na hindi lahat ng pulis katulad ng mga pumatay sa tatay mo. At saka kung ako sa iyo tumigil ka na sa trabaho mong yan. Maghanap ka ng mas marangal na trabaho. Pumasok ka bilang sales lady o di kaya tindera. Pwedeng janitress. Basta kahit na anong trabaho. Basta marangal. Payo pa niya sa akin. Salamat po sa payo, sir. Gagawin ko po yung sinabi ninyo. Ang sabi ko. Ako si Carlos. Huwag ka mag-alala. Mamayang 7:00 ng umaga ay pakakawalan ka na namin. At saka di na tutulungan din kitang makahanap ng marangal na trabaho. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig mula sa pulis na si Carlos. Talaga po? Naku, salamat po kung ganon. Masaya kong sabi. Wala yon. Basta gagawin ko ang lahat makatulong lamang sa iyo. Pagpapatuloy pa niya. Papadudot, doon nagsimula ang lahat sa amin ni Carlos. Pagkatapos kong makalaya noon sa presinto ay tinupad ni Carlos ang pinangako niya sa akin. Napasok ako bilang isang sales lady sa isang malaking tindahan ng sapatos. At sa awa ng Diyos ay naging maayos naman ang pakikitungo sa akin ng aking amo at maayos din ang natatanggap kong sahod. At yun na nga nakapagbagong buhay na ako. Sa kabilang banda, madalas akong dalawin ni Carlos sa tindahan. Hinahatid sundo niya ako gamit ang kanyang motorsiklo. At dahil sa mabait siyang lalaki at palakaibigan, ay naging magkaibigan kami papadudot hanggang sa nahulog ang loob ko sa kanya. Oo, papadudot. Si Carlos ang kauna-unahang lalaking minahal ko pero hindi ko magawang ipakita sa kanya ang mga nararamdaman ko kasi nalaman ko noon na may sarili na palang pamilya si Carlos. Pero isang gabi hinatid ako ni Carlos sa aking bahay pagkatapos ng trabaho. Masaya ako nagpaalam ngunit pinigilan niya ako. Bakit Carlos? Tanong ko pa sa kanya. Huminga ng malalim si Carlos bago nagsalita. Mahal kita, Dina. Pero halos wala akong masabi sa mga narinig ko mula sa kanya. Totoong mahal kita. At handa kong isakripisyo ang asawa ko para sa iyo. Dagdag pa niya. Nakaramdam naman ako ng kaunting guilt. Ayaw kong sirain ang pamilya mo, Carlos. Wika ko. Matagal nang sira ang pamilya ko. At saka bago ka pa dumating sa buhay ko ay wala na ang pagmamahal ko sa aking asawa. Dina, ikaw talaga ang mahal ko. Kaya nga ginagawa ko ang lahat para baguhin yung buhay mo. Aniya.
Ayaw ko ng gulo, mahina kong sabi. Bagamat mahal ko si Carlos, ay pinipigilan ko pa rin ang aking sarili, Papa Dudut. Huwag ka matakot kay Nena. Ako ang bahala sa kanya. Hindi kanya magagalaw. Paniniguro sa akin ni Carlos. Dina, oo, maaaring may asawa na ako. Pero pipigilan pa ba natin ang mga sarili natin samantalang nagmamahala naman tayong dalawa? Papadudot nung una ay nag-alinlangan talaga akong patulan si Carlos dahil kahit na babaeng bayaran ako ay paminsan-minsan ay nakukonsensya rin ako dahil ayaw kong makasira ng pamilya. Pero sadyang agresibo si Carlos na maging kami kaya bumigay din ako at nagkaroon kami ng relasyon. Sa madaling salita ay naging kabit niya ako, Papa Dudut. Samantala ay nagpa siya kaming dalawa na manirahan sa isang bubong. Nangupahan kami sa maliit na bahay na katabi lamang ng aking bahay at doon ay namuhay kami ni Carlos na parang tunay na mag-asawa. Naramdaman ko naman sa kanya na totoo ang pagmamahal niya sa akin. Kaya hindi na rin ako noon nagsisi pa. Dahil din kay Carlos kaya sumaya ang buhay ko na dati ay punong-puno ng kapighatian. Ngunit tulad ng inaasahan ay maraming tumutol sa relasyon namin ni Carlos. At isa na roon siyempre ang pamilya ng lalaki. Isang araw habang nag-aalmusal kami ni Carlos ay tumawag sa kanyang cellphone si Nena. Kusa na niyang niloudspeaker yon para marinig ko ang kanilang usapan. Carlos, nakikiusap ako sa iyo. Bumalik ka na sa bahay. Mangiyak-ngiyak na wika ng asawa ni Carlos sa kabilang linya. Mahal na mahal kita, dagdag pa nito. Bakit ba ang kulit mo ha, Nena? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na hiwalay na tayo. Ayaw ko nang bumalik pa sa iyo. Pagmamatigas ni Carlos. Sa kabilang banda ay nakaramdam ako ng konsensya noong mga oras na yon. At aminin kong labis akong naaawa sa babae sa kabilang linya. Hindi na kita mahal, pagpapatuloy ni Carlos sa kanyang asawa. Matuto ka nang tanggapin ang katotohanan. Hindi ako papayag na basta-basta mo na lang akong hihiwalayan. Pagmamatigas ni Nena sa kabilang linya. Kung hindi ka babalik sa akin, idedemanda ko kayo ng kabit mo. Pagbabanta pa nito kay Carlos. Sige, gawin mo. Hindi ako natatakot, Nena. Paghahamon naman ni Carlos. Pero ng mga oras na yon ay kinabahan na ako, Papa Dudut. Baka totohanin ni Nena ang kanyang banta at makulong kaming pareho ni Carlos. Pagkatapos ay nakita kong binabana ni Carlos ang kanyang cellphone, alam kong labis din siyang nag-aalala. Kaya naman lumapit ako at sinubukan ko siyang i-comfort. Huwag kang mag-alala, Dina. Kahit na anong mangyari, ipaglalaban ko ang pagmamahala natin. Yan ang assurance niya sa akin. Papa Dudut, naging maayos naman ang araw na yon. Naging kampante naman ako dahil naniniwala ako sa assurance na ibinigay ni Carlos sa akin. Ngunit kinabukasan ay isang pagsubok ang dumating sa aming relasyon. Hindi namin inaasahan ni Carlos. Nalulusob sa aming bahay ang kanyang ina na galit na galit. Nagsumbong sa akin si Nena na may kinakasama ka raw na babaeng bayaran. Galit na wika ng matanda. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin mula ulo hanggang sa paa. Siya ba yung pokpok na ipinalit mo sa matinumong asawa? Nakakadiri ka, dagdag pa niya sa anak. Inay, huwag niyong bastusin si Dina, saway ni Carlos sa kanyang ina. Anong wag bastusin? Kabastos-bastos naman yung babaeng yan. Baboy, marumi. Abot langit ang natanggap kong panlalait mula sa matanda. Pero nagtimpi pa rin ako bilang respeto na rin kay Carlos. Mahal ko po siya at wala na kayong magagawa pa. Pagmamatigas ni Carlos. Baliw ka na, anak, sigaw ng kanyang ina.
Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yan at pinatulan mo yan? Bakit? Ginto ba ang ano niyan? Carlos, ang tanga-tanga mo. Umalis na kayo, inay. Galit na utos ni Carlos sa kanyang ina. At sino ka naman para paalisin ako ha, Carlos? Kahit na pamamahay mo pa ito ay wala ka pa rin karapatan na paalisin ako kasi ako ang nanay mo. Pagkatapos ay bumaling sa akin ang matanda at galit na lumapit pa sa akin. Hayop kang babae ka. Salot ka sa mga buhay namin. Pagkatapos noon ay nagpakawala siya ng mga mabibigat na sampal sa aking mukha. Hindi pa siya nakontento at sinabunutan pa niya ako. Halos magmakaawa ako sa ina ni Carlos dahil sa sobrang sakit pero nanatiling bingi ang matanda. Mabuti na lamang at agad na sumaklolo si Carlos at pinigilan niya ang kanyang ina sa pananakit sa akin. Ano ba, Carlos? Huwag mo akong pigilan. Pumapalag na utos ng matanda sa kanyang anak. Sa pagkakataong yon ay nawala na ng tuluyan ang pasensya ni Carlos sa ina kaya isang malakas na sampalang inabot ng matanda mula sa kanyang anak. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Layas! Sigaw pa ni Carlos sa kanyang ina. Ang sama mo, Carlos. Bakit nagawa mo sa akin to? Anong klase kang anak? Naiiyak ngunit abot langit na galit ng matanda sa kanyang anak. Ngunit nagulat na lamang ako nang bunutin ni Carlos ang kanyang baril at itinutok sa kanyang ina. Isa pang beses nasaktan ninyo si Dina sa harapan ko ay kakalimutan kong nanay ko kayo. Galit na sigaw nito sa kanyang ina. Agad kong pinigilan naman si Carlos at niyakap mula sa likuran para maibaba na niya ang kanyang kamay na may hawak na baril. Sige, alis na ako pero hetong tatandaan mo. Simula sa araw na ito ay tinatakwil na kita bilang anak ko. Sige, magsama kayo ng maruming babaeng yan. Wika ng matanda bago umalis sa aming bahay na umiiyak. Papadudot, alam ko sa puntong ito na maraming magagalit sa akin lalo na mga ilaw ng tahanan na nakikinig sa inyo. Oo, dahil sa akin ay nasira ang pamilya ni Carlos. Dahil sa akin ay nagkahiwalay silang mag-asawa at dahil din sa akin ay nawalan ng ama ang mga anak ni Carlos. Pero nangyari ang mga yon nang dahil sa pag-ibig. Papadudot, nagmamahalan kami ni Carlos at noong mga panahong yon ay walang makakapigil sa aming dalawa. Papadudot, mahirap ang maging prostitute. Palagi kang huhusgahan ng mga taong makakakita sa iyo. Nariyan ang paparatangan kang madumi, hayop, demonyo, kalapating bababa ang lipad at kung ano-ano pa. Nariyan din yung minumura ka at sinusumpa ng mga tao tulad ng mga misis ng mga lalaking inaakit at pineperahan namin. Pero sanayan lang. Pakapalan na lamang ng pagmumukha. At yun ang ginawa ko sa harapan ng asawa, pamilya at kaanak ni Carlos. Hindi ko pa rin kasi sinuko noon ang pagmamahal ko kay Carlos at nagpatuloy kami sa pagsasama sa iisang bubong. Hindi rin ako noon natinag sa mga pagbabanta ng asawa ni Carlos at sa halip ay binaliwala ko lamang yon. Yon ang pagkakamali ko, papadudot. Dahil isang araw, hindi ko akalain na may magaganap palang malagim na pangyayari sa aking buhay. Kakalis lamang noon ni Carlos para mag-duty kaya ako lamang ang mag-isang naiwan sa bahay. At nagkataong day off ko rin sa trabaho kaya naglinis lamang ako ng buong bahay. Samantala habang ako ay naglalaba ay narinig kong may kumakatok sa may pinto. Sigurado akong hindi yon si Carlos pero nagpasya pa rin akong buksan ang pinto para alamin kung sino ang aking bisita. Pero laking gulat ko nang tumambad sa akin ang asawa ni Carlos na si Nena. Kasama niya ang isang lalaking napakapamilyar sa akin. Nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat dahil hindi ko ina-expect na muli kaming magkikita ng ex-boyfriend kong si Oka.
At hindi ko alam kung bakit sila magkasama ng asawa ni Carlos. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ko kay Nena. At bakit kasama mo si Oka? Hindi ba ex-boyfriend mo si Oka? Nakangising tanong niya sa akin. Magkakilala kayong dalawa? At saka bakit kayo nandito? Wala akong panahon sa inyo. Sabi ko habang anyong isasara na ang pintuan, ngunit pinigilan nito ni Oka. Dina, papaalisin mo agad kami? Hindi mo man lang kami patutuloyin sa loob? Nangaasar na sabi ng ex-boyfriend ko. Ano ba kasi ang pinunta ninyo rito? Tanong ko habang nauubusan na ng pasensya. Suplada ka pa rin hanggang ngayon. Teka, hindi dapat nagsusuplada sa lalaki ang mga katulad mo. Kasi kung magsusuplada siya wala siyang kliyente. Kapag wala siyang kliyente, wala siyang pera. Kapag wala siyang pera, wala siyang lalamunin. Kapag wala siyang lalamunin, mamamatay siya. Pangasar ni Oka na tila binabalikan niya ang aking nakaraan. Sinasayang ninyo ang oras ko. Galit na ako ngunit agad akong tinulak ng lalaki papasok ng bahay. Sumabay din si Nena at sinarado ang pintuan pagkapasok nila. Lumayas kayong dalawa sa pamamahay namin ni Carlos. Utos ko. Kung hindi tatawag ako ng mga pulis. Ngunit nagpatuloy lamang si Oka sa pangaasar sa akin. Bakit ba ganyan ka makatrato sa akin? Parang hindi tayo nagkaroon ng relasyon dati ha? Pagkatapos noon ay hinawakan niya ang pareho kong braso. Nagpapalag ako habang nakikita kong nakangisi lamang si Nena. Nanonood sa mga susunod na mangyayari. Ano ba Oka, bitawan mo ko? Utos ko. Pero sa halip na bitawan ako ay pinaghahalikan ako ng manyakis kong ex-boyfriend sa liig. Halos ubusin ko ang lakas ko sa kakapalag. Ngunit sadyang malalakas sa mga braso ni Oka. Gusto kong ibalik yung relasyon natin dati. Aniya. Habang ngumingisi. Alam kong may binabalak na siyang masama laban sa akin. Dati yun Oka, pero alam mo ba? Sa tuwing naaalala ko na naging karelasyon kita ay nasusuka ako. Hindi kita masikmura sa totoo lang. Sabi ko sabay dura sa mukha ni Oka na siya naman niyang kinagalit. Isang malakas na sampalang ibinigay niya sa akin. Pagkatapos ay persahan niya akong dinala sa kwarto. At kahit na magmakaawa na ako kay Oka na tigilan na niya ang kanyang masamang binabalak sa akin, ay nanatiling bingi ang lalaki at tinuloy nito ang paglapastangan sa aking pagkababae. Pwede bang kunin ang serbisyo mo? Paligayahin mo ako. Namamanyak na sabi pa ni Oka sa akin. Pumalag lamang ako. Ngunit lalo akong nagulat nang makita kong sumunod pala sa amin si Nena. At kailan ka pa pumalag ha, Dina? Sa pagkakalam ko'y okay lang sa mga katulad mo ang bastusin ng mga lalaki. Sabi pa niya sa akin bago muling bumaling kay Oka. Sige Oka, gahasain mo ang babaeng yan. Babuyin mo, total naman matagal ng babo yan. Yun nga lang, huwag mong kakalimutan gumamit ng alam mo na. Baka kasi magka-AIDS ka o STD at mahawa ka pa. Huwag kang mag-alala Nena, kilala ko tong si Dina. Ligtas ako sa kanya. Wika naman ni Oka bago muling bumaling sa akin at patuloy na nilapastangan ng aking pagkababae. Wala ko nagawa kahit na buong lakas akong pumalag. Sa huli muli niya akong naangkin ng labag sa aking kalooban. Papadudot hindi ko alam kung karma bang maituturing ang nangyari sa akin. Basta noong mga panahong yon ay wala akong ginawa kundi ang mag-iyak. Dahil sa walang awang nilapastangan ang pagkatao ko. Kumbaga baboy na nga ang pagkababae ko ay binaboy pa ulit ako. Masakit yon para sa akin pero wala akong magawa dahil ako rin naman ang punot dulo ng lahat. Papadudot simula ng insidenteng yon ay nagsadatingan na ang mga problema sa relasyon namin ni Carlos. Isa na roon ang pagkakabuntis ko bunga ng panggagahasa sa akin.
Natatakot akong aminin noong una pero dahil sa nagiging obvious ang paglaki ng aking tiyan, ay nagpasya na akong aminin kay Carlos ang katotohanan. Carlos, buntis ako. Pag-amin ko sa kanya. Talaga? Magkakaanak na tayo? Hindi makapaniwala si Carlos ng mga oras na yon. Baka sa kanyang mukha ang labis na kasiyahan. Ngunit agad ko yung pinutol. Hindi mo anak tong dinadala ko ngayon. Pagtatapat ko. Nakita ko sa ekspresyon ni Carlos ang labis na pagkalito. Si Oka ang ama nitong pinagbubuntis ko. Ginahasan niya ako at alam mo kung sino ang may kagagawa nito? Si Nena. Demonyo yung asawa mo, Carlos. Siyang nagpagahasa sa akin. Pagpapatuloy ko. Nakita ko na tila may namumuong galit na sa mukha ni Carlos. Hindi ako naniniwala. Hindi magagawa ni Nena na ipagahasa ka kay Oka. Carlos, maniwala ka sa akin. Si Nena ang nagdala kay Oka dito sa bahay. At siyang nag-utos na halayin ako. Ang sabi ko kay Carlos, kinukumbinsing maniwala siya sa akin. May nakapagsabi sa akin na may relasyon kayong dalawa ng lalaking yon. Wika niya habang nagtitimpi. Ano? At sino naman ang nagsabi niyan sa iyo, ha? Wala kaming relasyon ni Oka. Mamatay man ako ngayon, pagtatanggi ko. Ngunit tila hindi pa rin kumbinsido ang kinakasama ko na ginahasa ako. Kaya napaiyak na lamang ako. Carlos, mahal mo ba talaga ako? Kasi kung mahal mo ako, paniniwalaan mo ako, ang sabi ko habang umiiyak. Oo, mahal kita. Kaya nga nasaktan ako ngayon eh. Di na nagtiwala ako sa iyo. Naging tapat ako sa iyo. Tinalikuran ko ang asawa ko para sa iyo. Nilapastangan ko ang sarili ko mga magulang para lang sa iyo. Pagkatapos kong ibigay sa iyo ang lahat ay pagtataksilan mo lang din pala ako, ang sabi ni Carlos. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi ako nagtataksil sa iyo? Ginahasa ako. Bakit ayaw mong maniwala sa akin, ha? Hysterical ako ng mga oras na yon. Ewan ko, Dina. Gustuin ko mang maniwala sa iyo pero hindi ko magawa. Hindi ko alam kung bakit. Yung mga huling salitang binitawan ni Carlos ang siyang nagparealize sa akin na walang tiwala sa akin ang aking mahal. Siguro'y iniisip mo na nagtataksil ako sa iyo kasi isa akong prosti. Isang babaeng mababa ang lipad. Oo, dahil sa amin, natutokso ang mga lalaki na mga liwa sa kanilang mga asawa o karelasyon. Dahil sa amin ay nauubos ang kayamanang naipundar ng padre de pamilya para sa kinabukasan ng mga anak niya. Dahil sa amin kaya lumalaganap ang mga makamundong interes sa bawat lalaki. Pero tulad ng ibang tao ay marunong din kaming maging tapat. Marunong din kaming magmahal ng wagas. Marunong din kaming magsakripisyo para sa mga taong mahal namin. Carlos, hindi porket prosti ako ay huhusgahan mo na ako ng masamang tao. Ngunit nanatili lamang walang imik si Carlos sa aking mga sinabi. At yon, papadudot ang lalong nagpakirot ng aking puso. Kung ayaw mong maniwala sa akin, hindi kita pinipilit. Basta heto lang ang tandaan mo. Malinis ang konsensya ko. Alam ng Diyos kung gaano ako naging tapat sa iyo. Ito ang huling sinabi ko sa kanya bago siya tuluyang nakipaghiwalay sa akin. At nung gabi ding yon ay nag-impake ako at umalis sa aming bahay. Hindi man lang ako pinigilan ni Carlos. Umuwi ako sa dati kong bahay na tinutuluyan at sinalubong ako ng aking pamilya. At doon ay ikinuwento ko ang aking naging kasawian sa buhay. Papadudot, masakit sa akin ang nangyari. Pero wala akong magagawa noon kundi ang tanggapin na lamang ang katotohanan.
Pero bago ko matanggap yon ay walang araw at gabing hindi ako umiiyak. Hanggang sa dumating nga ang araw na tuluyan na akong bumigay. At isa sa mga nagawa ko noon ay ang pagpapalaglag sa anak ko, bunga ng panggagahasa sa akin ng lalaking kinamumuhian ko. Pagkatapos noon ay muli akong bumalik sa pagsasayaw at pagbebenta ng laman dahil sa tingin ko ay yon ang isa sa mga paraan para makalimutan ko si Carlos. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil isang gabi ay nakatakda palang maganap ang isang pangyayaring hindi ko inaasahan. Habang ako ay nagpe-perform sa entablado ng hubot-hubad, ay nagulat ako nang makita si Carlos na nanggugulo habang palapit sa akin. Mukhang lasing siya at sinubukang awatin ng mga bouncer at ilang waitress ng kasa. Ngunit biglang binunot ni Carlos ang kanyang baril at nagpakilalang pulis. Kaya umatras ang mga umaawat sa kanya. Pagkatapos ay pumunta siya sa entablado at hinawakan ang aking kamay. Sumama ka na sa akin. Uuwi na tayong dalawa. Utos sa akin ni Carlos, ngunit pumalag ako at pilit na kumakawala sa kanyang pagkakahawak. Pakiusap, Carlos. Huwag mong sirain ang kabuhayan ko, ang sabi ko sa kanya. Pera? Pera lang ba ang nagpapaikot sa mundo mo? Ayan na ang pera. Sa'yo na ang lahat ng yan. Basta sumama ka lang sa akin. Ang sabi ni Carlos na walang balak na bitawan ang aking kamay. Di na nakikiusap ako sa'yo. Sumama ka na sa akin. Nangangako ako sa'yo na tutulungan kitang magbagong buhay. Lilinisin kita ulit. Di na mahal kita at handa akong gawin ang lahat para bigyan ka ng magandang buhay. Pero sa huli ay nagdesisyon pa rin akong wag nang sumama sa kanya. Walang nagawa si Carlos kundi ang tanggapin ang katotohanan at umalis sa aming kasa ng talunan. Umiiyak. At hindi ko na rin po pinatuloy ang pagsasayaw ng hubot-hubad sa entablado at sa halip ay maagang umuwi na lamang sa aking bahay at doon ko iniyak ang lahat. Papa Dudut, kahit na nakipaghiwalay ako kay Carlos, ay aminin kong siya pa rin ang aking mahal. Pero hindi ko pwedeng ipilit ang mali, kaya naman sinikap kong kalimutan na lamang ang lalaking yon. Samantala'y ninais ko pa rin makaalis sa pighating dinaranas ko. Nagpa siya akong tumigil ulit sa pagbebenta ng laman at sinubukan ko ulit maghanap ng marangal na trabaho. At sa awa naman ng ating Panginoon ay nakahanap naman ako. Naging factory worker ako sa isang paggawaan ng chicharon at doon nagsimulang makabangon ako. Tinulungan na rin ako ng mga kapatid ko na maghanap buhay sa pamamagitan ng pagiging working student. At yun nga, Papa Dudut, unti-unti naman kaming nakakaluwag na sa buhay. Lumipas ang maraming taon ay naging masagana naman ang buhay namin. Nakapagtapos din ng pag-aaral ang dalawa kong kapatid. Pagkatapos ay nagtayo kami ng sariling paggawaan ng chicharon dito sa Santa Maria sa Bulacan. Nagsimula kami sa pakonti-konti hanggang sa unti-unting nakilala ang aming chicharon. At dumarami na ang orders. At netong 2018 lamang ay nakabili kami ng lupa at doon na namin tinayo ang aming chicharon factory. Sa maraming taon na lumipas ay nag-focus na lamang kaming magkakapatid sa aming negosyo. Hindi na rin ako nag-asawa at nakalimutan ko na rin noon si Carlos. Kaya hindi na ako umasa na magkikita pa kami, Papa Dudut. Pero nagulat na lamang ako na isang araw ay bumungad sa akin si Carlos para mag-deliver ng in-order naming kilo-kilong pork skin. Di na? Hindi rin makapaniwala si Carlos nang makita ako. Bakit kasama ka sa mga nag-deliver ng in-order namin sa supplier? Tanong ko. Ako yung supplier ninyo. Nakangiti niyang tugon sa akin. Ibig sabihin ikaw ang may-ari ng meat shop na kinukuha na namin ng pork skin?
Hindi pa rin ako makapaniwala ng mga oras na yon. Kumusta ka na, Dina? Matagal din tayong hindi nagkita. Masaya ako at umasenso ka na sa buhay, ang sabi pa niya. Deep inside ay nakaramdam ako ng tuwa sa aming muling pagkikita. Mabait ang Diyos, Carlos. Tinulungan niya akong magbagong buhay. At eto, sobra-sobra pa ang ibinigay niyang biyaya sa aming magkakapatid. Ang kwento ko. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay marami pa kaming pinagkwentuhan ni Carlos. Isa na roon ay ang pagkakasibak sa kanya bilang pulis dahil na-involve siya sa isang kontrobersya. Kaya naman naisipan na lamang niyang magnegosyo ng piggery para masuportahan ang kanyang mga anak. Taong 2012 din ay tuluyan nang naghiwalay sila ng kanyang asawang si Nena. At 2016 nang mamatay ito sa sakit na cancer. Kaya nung nagkita kami ni Carlos ay biyudo na siya. Samantala ay muli kami nagkaroon ng komunikasyon ni Carlos. Noong una ay tungkol lamang sa negosyo ang aming pinag-uusapan. Hanggang sa nauwi ito sa pagkakaibigan. Hindi nagtagal ay naramdaman ko na lamang na sa kabila pala ng lahat ng nangyari sa amin ay mahal ko pa rin pala siya. Pero hindi ko yon pinahalata dahil ayaw ko ring magpadalos-dalos ng desisyon. Hanggang sa isang araw ay inaya ako ni Carlos na lumabas at mag-dinner at doon ay ipinagtapat niya sa akin ang kanyang totoong nararamdaman. Dina, una sa lahat ay patawarin mo ako kung hindi naging maganda ang kinahinatnan ng pagsasama natin noon dahil hindi ako nagtiwala sa iyo. Alam kong masakit yon sa part mo at kapag naiisip ko yon ay nakukonsensya ako. Pinagsisihan ko yon. Nagtiwala dapat ako sa iyo at dapat ipinagtanggol kita laban sa mga umapi sa iyo. Ang wika ni Carlos sa akin. Nakita ko sa mga mata niya ang sincerity. Naramdaman kong pinagsisihan niya ang labis na ginawa niyang panghusga sa akin noon. Hanggang ngayon, Dina, mahal pa rin kita. Kung pahihintulutan mo ko ay handa akong bumawi sa iyo, dagdag pa ni Carlos. Mahal pa rin kita, Carlos, pag-amin ko naman sa kanya. Pero ang gusto ko ay pagkatiwalaan mo ko. Huwag mo kong pag-isipan ng masama dahil kahit kailan, hindi ko magagawang pagtaksilan ang lalaking mahal ko. Pangako ibibigay ko ang tiwalang nararapat sa iyo. Wika ni Carlos. Sana'y tanggapin mo ako ulit sa buhay mo. Sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay isang desisyon ang aking ginawa na alam kong makakabuti para sa aming dalawa. Carlos, tinatanggap na ulit kita sa buhay ko, ang sabi ko. Halos maiyak naman sa tuwa si Carlos nang marinig niya ang aking sinabi. At nung araw na yon ay nagmahalan ulit kami ni Carlos. At sa pagkakataong yon ay wala nang hadlang dahil pareho namang kaming malaya. Hindi na rin tumutol ang ina niya dahil ang gusto lamang niya ay maging masaya ang kanyang anak. Masaya kaming nagsama ni Carlos pero sa pagkakataong yun ay bilang mag-asawa na. March 16, 2019 nang magpakasal kami at mula noon ay masasabi kong going stronger pa rin ang aming pagsasama. May dalawa na rin kaming anak na babae na pinangalanan naming Rolene at Abigail. Bukod sa ako na rin ang tumatayong ina sa mga anak ni Carlos kay Nena. Papa Dudut, masasabi kong masaya na ako sa buhay ko ngayon kapiling ang aking mga mahal sa buhay lalo na si Carlos. Pinatawad ko na rin at pinagpasa Diyos ang mga taong nagkasala sa akin tulad ni Nena at Oka. Hindi man naging maganda ang simula ng aking buhay pero napatunayan kong mahal pa rin ako ng Diyos. At ibinigay niya sa akin ang mga taong magliligtas sa akin sa kadiliman. Papa Dudut, bagamat nagdadalawang isip ako noong una kung ibabahagi ko sa inyo ang aking kwento pero nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob na ibahagi ang aking buhay para sa mga babaeng katulad ko ng dinaranas.
Kung ikaw ay nalulugmok sa iyong masalimuot na buhay, magdasal ka sa Panginoon. Magbalik loob ka sa Kanya at huwag kang matakot na gumawa ng paraan para makatakas sa madilim na sandali ng iyong buhay. Palagi nating tatandaan na hanggat buhay tayo ay may pag-asang naghihintay sa atin. Hanggang dito na lamang ang ating kwentuhan, isang karangalan para sa akin, Papa Dudut, na may tampok mo ang aking istorya sa iyong programa. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Dina. Mga kaibigan, napakinggan po natin ang kwento ni Dina na punong-puno ng pagsubok sa buhay. Masaklap ang naging simula ng kanyang buhay at dahil na rin sa kahirapan, kaya nauwi siya sa trabahong hindi masisikmura ng kahit na sinong babae. Gayunpaman ay naging matapang si Dina na harapin ang mga problema niya sa buhay at masaya tayo dahil nalaman nating nalampasan din niya ang mga yon. Samantala hindi man naging maganda ang simula ni Dina at Carlos dahil nag-ibigan sila sa maling panahon at pagkakataon. Ngunit narinig naman natin sa kanyang kwento na sinubukan ni Dina na itamang pagkakamaling yon at hinayaan na lamang si Carlos sa pamilya nito. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana at gumawa ito ng paraan para magkabalikan sina Dina at Carlos. At sa pagkakataong ito ay nasa right time and place na sila. Kaya ang ending, masaya sila ngayon sa kanilang buhay bilang legal na mag-asawa. Take chances, make mistakes. That's how you grow. Ang bawat sakit na iyong mararamdaman, nagiging pundasyon yan para tayo'y maging matatag, and you have to fail in order to practice being brave. At palagi din nating tatandaan, never judge someone on their past because they are no longer at that stage in their life. At kung may mga taong nanguhusga sa iyo, hayaan mo lang sila. Hindi mo naman obligasyon na ipaliwanag sa kanila kung ano ka talaga. Kaya mo bang mapalayo ng matagal na panahon sa iyong pamilya? Alang-alang sa pagkakataong mabigyan sila ng magandang buhay. Ilang taon ang kaya mong isakripisyo para sa kanila? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mateo. Kaunti na lang ay malapit na akong maging senior citizen. Dapat ay malakas pa ako at puno ng sigla. Pero meron akong mabigat na pinagdaraanan ngayon at tiyakong hindi lamang ako ang may ganitong karanasan. Dati po akong seaman, Papa Dudut, dekada 90 noong una akong sumampa sa barko. Meron na kaming 2 anak noon ng asawa kong si Teresa. Mahirap kasi ang buhay namin noon at hindi sapat. Ang kinikita ko bilang isang mekaniko. Kaya gumawa ako ng paraan para makasampa ng barko kahit mababa lamang ang posisyon. Kaya lang, Papa Dudut, napakahirap pala ng buhay ng isang manlalayag. Mahirap ang mapalayo sa aking mag-iina. Ako pa naman yung tipong hindi mapalagay kapag malayo sa akin ang asawa ko. Lalo na at siya lamang ang kasakasama ng aming mga anak. Kaya naman isang desisyon ang agad kong pinagpaalam sa aking asawang si Teresa, Papa Dudut. Kumusta ka na ba? Ayos nga lang ako. Tinanong mo na ako niyan kanina eh. Pasensya na. Namimiss lang kasi kita eh. Ako rin naman. Ay teka.
Hindi pa ba mahal tong babayaran mo? Hindi, ayos lang. Ay, nga pala Teresa. Kaya pala ako napatawag meron akong gustong sabihin. Oh, ano yun? Iniisip ko kasi kung tapusin ko lang yung kontrata ko tapos dyan na ako sa atin. Dyan na lang ako magtatrabaho. Ano ka mo? Kasi ang hirap eh. Hirap na ako. Hindi yung trabaho pero ang hirap mapalayo sa inyo. Ang tagal ko na sa trabahong to, hindi pa rin ako napapanatag. Hirap na nga ako matulog eh. Lalo na sa tuwing naiisip kong ikaw lang ang kasama ng mga bata. Tapos kayo lang yung nasa bahay. Kung ano-ano pumapasok sa isip ko kasi dapat nandyan ako eh. Dapat kasama niyo ako ng mga bata. Naku Mateo, magtigil ka nga. Ang lapit-lapit lang ng bahay ni nanay dito. Hindi naman ako mag-isang nag-aalaga sa mga anak natin. Kahit na, iba pa rin yung kasama mo ko dyan. Mateo naman, seryoso ka ba? 2 taon mahigit ka pa lang sa trabaho mo, sumusuko ka na agad? Teka, bakit parang paliwala lang sa'yo yung nararamdaman ko? Akala ko ba sasang-ayon ka sa akin? Pero iba yung reaksyon mo kaysa sa inaasahan ko. Ang lagay pa ako lang yung nangungulila sa atin. Bakit naman ako sasang-ayon sa isang maling desisyon? Maling desisyon? Maling desisyon ba yung kagustuhan kong makasama kayo? Wala ka pang 3 taon bilang seaman. Wala pa tayong masyadong ipon, Mateo. Akala ko ba gusto mong makapagpatayo tayo ng sarili nating bahay? Paano mangyayari yun kung napakaaga mong sumuko dyan sa trabaho mo? Pwede naman ako maghanap ng ibang trabaho eh. Yung trabaho kung saan makakasama ko kayo. At anong trabaho yon? Sige nga. Anong trabaho ang magbibigay sa'yo ng sweldo na gaya ng meron ka ngayon, ha? Meron yan. Wala! Walang ganon. Pwede ba, Mateo? Bakit hindi ka na lang magpasalamat na sa dinami-dami ng aplikante kasama ka sa mga natanggap? Hindi man mataas yung posisyon mo pero ang importante malaki ang sinisweldo mo, no? Teresa. Hindi ka uuwi. Hindi ka uuwi, Mateo, ha? Tiisin mo yung kalungkutan mo. Tatagan mo yung loob mo. Isipin mo yung kinabukasan ng mga bata, ng pamilya natin. Tsaka isa pa, hindi lang naman ikaw nagsasakripisyo eh. Ako rin. Mahirap maging solo parent, baka kala mo, ha? Kaya nga gusto Pero sa kong... kabila nun, hindi ako nagre-reklamo. Ginagawa ko pa rin ang responsibilidad ko bilang nanay. Kaya naman sana ganun ka rin. Tandaan mo, Mateo, marami kang pangako sa akin. At kailangan mong tuparin yun bilang isang padre de pamilya. Kaya hindi ka uuwi. Papa Dudut, maliit pa ang mga anak kong sina Mariel at Sabina noong mga panahong yon. Kalaunan nga ay nasundan sila ng isa pang bunso kong si Justin. Kaya lalong lumaki ang mga responsibilidad na kailangan kong punan. 3 bata ang kailangan kong pag-aralin. Pero bukod doon ay may iba pa akong kargo. Hindi lamang sa pamilya ko kundi pati sa pamilya ni Teresa. Nasa isang compound lang kasi ang tirahan namin at ang tirahan ng mga kapatid ni Teresa. Nang malaman nilang sasampa ako sa barko ay naging masaya sila para sa amin. Pero alam kong nag-aabang din ng maaari kong maitulong sa mga kanya-kanya nilang problemang pinansyal. Lalo na kapag umuuwi ako. Para silang mga ibong nag-aabang ng ihahagis kong patuka. Sa madaling salita ay marami ang mga taong umaasa sa akin, Papa Dudut. Kaya kahit parusa ng langit ang pagkakawalay ko kina Teresa ay wala akong magagawa kundi ang ipagpatuloy ang pagtatrabaho ko sa barko. Bawal akong magreklamo dahil mauuwi lamang kami sa away ng asawa ko. Lumipas ang panahon, hindi ko na namalayang higit 2 dekada na pala na naglalayag ako, Papa Dudut. Pampira naman itong lugar na ito eh. Kita mo parang ang mamahal. Maghanap na lang tayo ng grocery tas magluto tayo sa barko. Ano ba naman? Ang ganda-ganda dito tapos gusto mong bumalik agad sa barko? Ayoko uy. Tara na, puntahan na natin sina Efren. Mukhang mapapagastos pa tayo eh.
Marami naman tayo eh. Kasama ni Efren, sina Oka at saka si Luis. Sigurado namang may mga alipores pa silang kasama. Tsaka, magsaya na tayo ngayon. Kasi mamaya daw, merong mga sasampa. Anong may mga sasampa? Ay sus, to naman. Gets mo na yung sinasabi ko. Mga bebot. Ay, naku, ayoko na mga ganyan. Aba, magsalita ka, akala mo, hindi mo nasubukan na. Isang beses ko lang nagawa yon. At matagal na panahon na lumipas. Ay nako, pero nasubukan mo pa rin. At saka masaya naman, di ba? Diyos ko, magtigil ka nga. Mabuti pa mauna ka na. Puntahan mo na sila. Hayaan mo muna akong makapaglakad-lakad. Eto naman oh, huwag ka ng KJ. Halika na, sumama ka na sa akin. Ayoko nga. Sige na. Hayaan mo na ako. Magsaya na kayo. Halika na kasi. Gastos lang yung gagawin nyo Minsan lang to. Kahit pa minsan. Kung ubusan naman ng pera, ayoko. Halika na, halika na. Ayoko nga sabi. Huwag mo na akong pilitin, Joel. Kayo na lang. Ano yan? Anong nangyari sa'yo? Teka, lumabo bigla yung mata ko. Nahihilo ka ba? Anong nararamdaman mo? Sandali nga, tumabi muna tayo. Sige, tara. Doon tayo sa gilid. Alalayan na kita. Ayos lang ako. Hoy! Mateo! Kumapit ka sa akin. Kapit ka. Halik! Balik tayo sa barko. Halika! Dali! Halika! Alam na ba to na misis mo? Alam ba niya na sinabihan kang hindi na pwedeng magpatuloy dito dahil dyan sa sakit mo sa puso? Hindi pa Pambihira. Kailan mo balak sabihin? Sa susunod na linggo ka na uuwi, di ba? Pagdaog natin ang Hong Kong, lilipad ka na pauwi ng Pinas. Dapat sabihan mo na asawa mo. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung sasabihin ko pa ba o susurpresahin ko na lang. Sabihin mo, Mateo. Para malaman nila na may sakit ka at maalagaan ka nilang mabuti. Tsaka alam mo, ano rin yan yung... ano ba tawag doon? Yung blessing in disguise. Yan. Ano ka ba paano naman naging blessing ang pagkakaroon ng sakit? Ganito yan, pre. Ibig sabihin lang nun, umuwi ka na raw sa inyo. Masyado ka nang matagal na nagtatrabaho. Oras naman daw para makasama mo yung pamilya mo. At ma-enjoy mo naman yung mga pinaghirapan mo, May ipon ka naman, pehado. Oo, pero Joel, may 3 taon pa yung loan namin sa bangko Nagpagawa kami ng bahay, di ba? Damay pati yung mga kapatid ni Teresa. Hindi kakasya yung ipon ko para bayaran yung mga yun. Teka, matatanda ng mga anak mo, May mga trabaho na rin. Pasalo mo na sa kanila. Hindi naman pwede yung ganun, Joel. Para 3 taon lang Siyempre may mga sarili silang gusto sa buhay. Hindi ko pwedeng ipatong bigla sa kanila yung responsibilidad Sa pagbabayad ng bahay na sila naman ang nakatira. Responsibilidad ko na yon bilang ama. Na may sakit at posibleng mamatay kapag hindi nagamot. Ayoko maging pabigat, Joel. Ay nako, masuunahin mo pa bang isipin ang abalang ibibigay mo sa mga anak mo? Katunayan, hindi nga pagiging pabigat ang matatawag sa gagawin mo Dahil tatay ka nila. Hindi ba, Matik? Dapat tulungan ka nila. Sa lagay, sila lang makikinabang sa'yo. Ikaw, hindi ka pwedeng makinabang sa kanila. Bawi-bawi din, Mateo. Magkaiba tayo ng pananaw sa buhay at sa pamilya, Joel. Pero iisa lang ang katotohanan, Mateo. Tatay ka at mga anak mo sila. Pamilya kayo. Sino-sino ba dapat ang nagtutulungan? Hindi ba dapat kayo rin? Papadudot, base sa ginawang pagsusuri sa akin ay may mga ugat daw sa puso ko ang hindi na gumagana ng maayos. Madadaan pa naman sa gamot pero darating ang panahong kailangan ko ring magpa-opera ng puso. Sa madaling salita ay hindi na ako fit to work base na rin sa batayan ng kumpanya. Kinabukasan ay saka ako nagkaroon ng lakas.
para tawagan si Teresa. At hindi ko po inaasahan ang naging reaksyon niya. Nag-alala naman siya sa kalagayan ng aking kalusugan. Pero mas nabahala siya sa maaaring mawala sa amin kapag tumigil ako sa pagtatrabaho. Nang mga panahong yon kasi, Papa Dudut, ay may 3 taon pa ang loan namin sa bangko para sa pinatayo naming bahay. Kaunting gapang na lang sana ay makakaraos na po kami. Bagkos ay nagpapagawa rin ng bahay ang mga kapatid ni Teresa at sa akin sila madalas kumukuha ng mga panggastos. Kaya naman, Papa Dudut, hindi ako natakot sa maaaring mangyari sa akin. Mas natakot ako sa maaaring madismaya dahil hindi ko na sila mapagsisilbihan gaya ng dati. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, October 2023 nang umuwi ako sa Pilipinas. Aminin ko na takot akong makita ang pamilya ko. Kasi sa totoo lang ay hindi ko masyadong kilala ang pag-uugali ng mga anak ko. Hindi ko alam kung paano sila pakikitunguhan ng maayos. Lalo na ngayong permanente na nila akong makakasama sa bahay. Dati kasi halos 1 buwan lang akong nagbabakasyon at halos 1 buwan lang dahil agad akong pinababalik ni Teresa sa trabaho. At tama nga ang aking hinala, hindi naging mainit ang pagtanggap sa akin ng pamilya ko. Maliban kay Justin, walang bahid ng excitement ang pagsalubong nila sa akin. Isang tanong, isang sagot lang ang mga anak kong sina Mariel at Sabina. Kaya nga unang araw ko pa lamang sa Pinas ay parang gusto ko na lamang bumalik sa paglalayag, Papa Dudut. Justin, Po. kumain ka pa, ang dami pang ulam. Opo, sige po. Ate, paabot ng pansit. Ay, teka. Thank you. Sabina, magkanin at ulam ka, hindi yung puro pansit lang. Opo. Kumusta mga trabaho nyo? Mariel, Sabina. Ayos naman po. Ayos lang din, tay. Masaya naman ba kayo sa mga trabaho nyo? Sakto lang. Eto si ate masaya. Andun yung jowa niya eh. Nahimik ka nga dyan. Hindi ka pa ba mag-aasawa, Mariel? Pwede naman na sa edad mo na yan Mag-iipon muna ako, tay. Mukhang matagal pa nga eh. Lalo na ngayon, may kailangan pa palang bayarang bahay. Mariel, Totoo naman po Mag-aambagan kami nila Sabina at Justin. oo nga, pero hindi ito ang oras para pag-usapan yan. Kararating lang ng tatay nyo, oh. Magsaya muna tayo. Saka na yung problema. Magsaya? Mariel, Huy, ate. nag-usap na tayo, Mariel ha. Umayos ka. Sorry po, pa. Pagod lang. Galing trabaho. Ayos lang, nak. Ayos lang. Pag-uusapan naman talaga natin yung tungkol dito sa bahay. Oo, pero bukas na yan. Kararating mo palang, Mateo eh. Ang dapat sa'yo magpahinga, lalo na't may kondisyon kang kailangan bantayan. Kaya kayong tatlo, Mariel, Sabina, Justin, ayoko munang pag-usapan ng kahit anong problema sa unang araw ng tatay nyo dito. Hayaan nyo munang mag-relax yung tatay ninyo. Naiintindihan nyo ba? Opo. Yes, ma. Papa Dudut, mga matatanda na ang mga anak ko. May kanya-kanya na silang mga trabaho, may nobyo na nga ang panganay ko. Meron na rin silang mga plano sa buhay. Kaya alam kong maliban kay Justin,
masama ang loob nila sa biglaang responsibilidad na kailangan nilang saluhin. Kaya sa mga sumunod na araw ay pinaramdam nila sa akin ang kanilang inis. Tahimik sila kapag nasa hapag kami at kumakain. Minsan nga ay hindi sumasabay sina Mariel at Sabina. Dumalas din ang pag-alis nila ng bahay. At sa tuwing inaaya ko sila para mamasyal, ay lagi silang abala kuno. Kahit si Teresa ay maraming palusot. Kesyo gastos lang daw ang mamasyal at magsaya sa iba't ibang paraan. Tanging ang bunso ko lang na si Justin ang sumasama sa akin. Papadudot, nakatira nga ako sa isang bahay na pinatayo gamit ang perang pinaghirapan ko, pero hindi ko ramdam na nabibilang pa ako sa lugar na yon. Yun na siguro ang masasabi kong pinakamalungkot na kabanata ng aking buhay. Oy, Justina, nakarami ka na. Ako naman. Tapos mo ako na. Sino may request dyan? Bakit ba ang ingay-ingay? Manahimik ka nga. Di ka naman Kita na nagpapahinga yung tao eh. Oy, Justin, papot na Sino ba yung mga yon? Bakit ang ingay-ingay nila? Everyone. Sandali nga. Is dedicated sa mga minahal. Pero konti lang. Ginawa, pero hindi inasama. Turo ako ng leksyon tong mga ulupong na to. Hoy! Hoy! Tay? Bakit ang ingay-ingay nyo? Kita nang natutulog ako eh. Nagawa nyo pa talagang mag-videoke this oras na ng gabi. Tay? Wala na kayong pakundangan. Mga walang galang. Hindi nyo na inisip na may tao nagpapahinga. Mga makasarili. Tay, tayo minahon kayo. Paano ko iinahon eh? Sumusobra na kayo. Nananadya ata kayo eh. Kala nyo hindi ko kayo napapansin. Kung ano ginagawa nyo para lang itaboy ako. Bakit? Gusto nyo ba umalis na lang ako sa pamamahay na to? Ha? Tay, ano po bang sinasabi nyo? Eh, wag mo akong hawakan. Tay! Lana, nababaliw na. Ano sabi mo? Ano mo ikaw, Mariel? Namumuro ka na sa akin, ha? Oh, ano ginagawa ko sa'yo? Alam ko may galit ka sa akin. Bakit? Dahil sinalo nyo ang pagbabayad nitong bahay? Kaya ano? Pasimple nyo akong ginagantihan? Iniinis nyo ako? Nababaliw ka na! Ano sinabi mo? Tay! Ay! Anong nangyayari dito, ha? Bakit kayo nag-aaway? Nay, si tatay nagbabaliw-baliwan na naman. Mateo, ano bang nangyayari, ha? Nagtanong ka pa eh, kasama ka rin nila. Ano? Anong kasama? Yung mga walang yamong anak. Nagbibidyoke pagkalakas-lakas. Nananadya yata dahil alam nagpapahinga ako. Ano ka mo? Bidyoke? Oo, pati yan si Sabina. Naku, makatili sa mikropono eh. Tay, huminahon na po kayo. Tigilan mo nga kakasabi sa akin yung minahon. Justin, ikuha mo ng tubig ang tatay mo. Dali. Opo. Mateo, umupo ka muna, ha? Huminga ka ng maayos. Bang, Kailangan mong huminahon. pagsabihan mo yung mga anak mo ha. Mateo, hindi nag-iingay ang mga bata. Tingnan mo ang paligid mo. Nasaan ang video kung sinasabi mo, ha? Nagbibidyoke nga. Yang si Sabina pa yung naabutan ko may hawak ng mikropono eh. Mateo, wala si Sabina dito. Nasa trabaho pa siya. Ano nasa trabaho eh, narinig Tingnan ko. mo nga. Tumingin ka sa paligid mo. Nasaan si Sabina? Wala. Wala. Wala rin yung videoking sinasabi mo. Nakapatay nga yung TV, oh. Sina Mariel at Justin lang ang nandito. Ito, nagbabalot sila ng mga regalo para dun sa reunion natin yan sa Pasko. Mateo, baka naman nananaginip ka lang. Baka maluwag na tornilyo. Mariel! Kung bakit kasi hindi na lang bumalik sa barko eh. Tama na yan. Tumigil ka na. Bahala nga kayo dyan. Huwag mo naman ng tubig para kumalma ka. Justin, umuha ka ng bipo. Kain mo. Opo. Pero, Nay, tingin ko, kailangan yung patingin ni tatay. Sige. Kunin mo muna yung pinapakuha ko. Mateo, uminom ka ng tubig. Ayoko. Mateo, saan ka pupunta? Mateo! Tubayan mo ako. Mateo, ano ba? Gusto ko mapag-isa. Papadudot ng mga panahong yon ay may mga kakaibang nangyayari sa akin. Para ba akong nababaliw
May mga nakikita at naririnig ako na hindi naman pala totoo. Para akong minumulto na hindi maipaliwanag. Sa isip ko noon ay maaaring dala ito ng matinding stress dahil sa mga pinagdadaanan ko. Minsan naman ay hindi ko makontrol ang emosyon ko. Kapag naiinis ako ay nauuwi yon sa matinding galit. Nagiging paladabog ako at minsan ay bigla na lamang akong magtataas ng boses. At namamalayan ko na lamang ang mga nagawa ko kapag tapos na. Dahilan para lalong lumayo ang loob sa akin nila Mariel at Sabina. At syempre kampi sa kanila ang kanilang ina. Papa Dudut, hindi ko alam kung paano kami umabot ng pamilya ko sa ganong sitwasyon. Akala ko ay naging mabuting tatay ako sa kanila bilang naibigay ko naman sa kanila ang mga pangangailangan nila. Pero ngayon, nawala na akong ambag ay tila nalimutan na nila ang mga naging sakripisyo ko para sa kanila. Sa loob ng mahabang panahon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pagsapit ng Disyembre, nagkaroon na naman ng kaunting pagbabago. Hindi na isang tanong, isang sagot sina Mariel at Sabina. Nagagawa na nilang makipagkwentuhan sa akin pero mabilisan lang. Hindi pa rin sila nakikipag-bonding sa akin gaya ng isang normal na tatay at mga anak. Hindi rin nila inaasikaso ang kalusugan ko at binibilan ako ni Teresa ng gamot pero iniiwasan niya ang usapin tungkol sa posibilidad na maoperahan ako. Alam kong takot siya sa mga gastusin, Papa Dudut. Kaya naman tinanggap ko na lamang ang aking sitwasyon. Bahala na ang Diyos kung magiging maayos pa ang pakikitungo nila sa akin. Tatahimik na lamang ako para hindi na makadagdag pa sa kanilang mga iisipin. Hanggang isang araw, kumakain kami ng tanghalian nang bigla namin mapag-usapan ng mga kamag-anak naming dadalo sa Pasko. At isa sa mga kamag-anak namin ay tulad kong matagal nang nagtatrabaho sa malayong lugar. Kaya lang nagloko ito at nagkaroon ng anak sa ibang babae. Ayoko ng mga long distance na mga ganyan eh. Meron at meron talagang maglolo ko. Dami ng ganyan. Tapos ang idadahilan kalungkutan na parang kala mo, abswelto na siya pag yun yung ginamit na palusot mong abnormal. Buti na lang si tatay matino. Di natin sure. Oh my God! Tay! Tanong lang, faithful ka ba kay nanay? Wala ka bang naging kabet o kafling sa barko? Lalo na sa linya ng trabaho nyo ha, tagal-tagal yung nasa barko. Kayo-kayo lang ng mga katrabaho mo doon. Wala ka bang katrabahong malandi? Sabina, ano ba naman tanong yan? Curious lang, ma. Ano, tay? Uy, be honest, tay, ha? Kahit yung mga yung mga one night stand lang, wala? Na-carry mong magtagal nang di kasama si nanay? Hoy, Sabina! Mga lumalabas sa bibig mo, hindi na maganda, ha? Nay, chill! Chill ka dyan. Ayoko ng mga ganyang usapan. Normal lang naman ang ganun. Ano ka mo, tay? Normal? Bakit? Nagawa niyo ba, tay? Nagloko na ba kayo? May naging kabit kayo? O one time, big time lang? Lo si ate abnoy. Isang beses lang naman. Oh my God. Sabi mo, Mateo? Matagal na yon. Di ko na nga matandaan yung itsura ng babae. Mateo! Matagal na yon, Teresa. Wala lang yun. Ibig mong sabihin, niloko mo nga ako? Niloko mo ako, Mateo? Teresa, wala akong kabit. Nililinaw ko lang. Bayarang babae lang siya. Walang hiya ka! Ang kapal ng mukha mo lang yung babae! Pinatulan mo pa rin siya! Nay! Hayaan niyo si nanay! Huwag mong sasabihin
Kaya Mateo, umamin ka na ha? Ilang beses mo na nagawa yon ha? Ilang beses ka nang tumikim ng iba? Sigurado ka mga bayarang babae lang sila? O baka naman may pangalawang pamilya ka na? Ay, huminahon po kayo. Ginawa ko ang lahat, Mateo. Tapos ganito lang ang igaganti mo sa akin? Kung ikaw, pagod sa pagtatrabaho, pues ako rin! Hindi lang ikaw ang nagsakripisyo. Akala mo ba madali magpalaki ng 3 bata mag-isa? Hindi! Hindi mo alam dahil hindi mo naman sila naalagaan. Tapos, ang lakas ng loob mong mambabae. Teresa, isang beses lang yon. Nakainom lang ako. Nangungulila ako sa'yo nun. Kaya sumiping ka sa iba, ganon. Bakit? Makikita mo ba kami ng mga anak mo kapag may kinama ka? Malungkot lang ako nun. Ay, sabi na eh. Gusto ko lang nakayakap. Nang katabi sa kama kahit isang beses lang. Nakakaawa ka naman pala, ano? Kawawa ka naman, wala kang kayakap. Hiyang-hiya naman ako sa'yo, napakababoy mo! Teresa, kung ikaw yung nasa lugar ko, baka magawa mo rin ang nagawa ko. Manahimik ka, Mateo, ha? Hindi ako tulad mo. Dahil kung ako nasa lugar mo, uuwi ako sa pamilya ko kaysa maghanap ako ng iba. At saka... Aba, yun na nga yung gusto kong gawin eh. Pero ikaw tong may ayaw. Ayaw mo akong pauwiin eh. Ang daming beses ko nang binalak mag-resign para makasama kayo pero pinigilan mo ko. Dahil may mga responsibilidad ka pang kailangang tugunan. O ginawa ko naman yun. Kaya nga kinain ako ng kalungkutan. Ikaw sa tuwing kausap kita, wala ka ng lambing. Puro tungkol na lang sa pera yung bukang bibig mo. Ultimo problema ng mga kamag-anak mo, gusto mo tayo pa yung lumutas. At sina Mariel, si Sabina, hindi ko makausap ng matino. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ko alam kung anong sasabihin ko. At hindi rin nila alam anong itatanong sa akin dahil wala naman sila pakialam sa ginagawa ko. Sinong hindi malulukot nun? May pamilya nga ako pero wala akong malalim na koneksyon sa inyo. Pero hindi yun dahilan para pagtaksilan mo ako. Teresa, patawarin mo ko. Pero sana maniwala ka. Isang beses ko lang nagawa yun. Huwag mo akong gawing tanga. Alam mo, mabuti pa lumayas ka sa harap ko. Lumayas ka na sa pamamahay na to. Ayaw na kitang kasama, lalong ayaw kitang makatabi sa kama. Kaya sige, mag-impake ka na ng mga gamit mo. Maghanap ka ng ibang matutulugan. Doon ka magpakargo sa mga babae mo. Total naman, magiging pabigat ka na sa pamilyang ito. Papadudot, sabi nga nila, nahuhuli sa bibig ang isda. Wala sa loob ko ang ginawa kong pag-amin. Natural na lang na lumabas ito sa aking bibig na parang wala lang. Kaya naman laking gulat ko nang biglang magwala si Teresa. Totoo naman ang aking sinabi, isang beses lamang akong pumatol sa isang bayarang babae habang nakadaong ang barko namin sa ibang bansa. Totoo ring ginawa ko lamang yon dala ng matinding kalungkutan. Hindi ko intensyon na maghanap ng kabit, ni hindi ko na nga maalala ang itsura ng babaeng nakasiping ko. Alam ko naman na mali ang magtaksil sa asawa. Ang akin lang tao lamang ako at nagkakamali. Sa mga sumunod na araw ay naging mariin si Teresa sa desisyon niyang palayasin ako. Kaya para humupa na ang tensyon at hindi na madamay ang mga anak namin ay umalis ako at lumipat sa isang maliit na apartment sa katabing syudad. Hindi ko inakalang kung kailan permanente ko nang makakasama ang pamilya ko ay saka naman nila ako itataboy na parang aso. Alam kong may kasalanan ako, pero sapat ba yon para tuluyan na nila akong itakwil bilang padre de pamilya? Hanggang sa sumapit ang besperas ng Pasko ng taong 2023. Laking gulat ko nang biglang dumating sa apartment ko ang bunso kong si Justin Papadudut. Nga pala,
may dala akong pagkain tayo. Mga handa sa bahay. Pang Noche Buena natin mamaya. May pansit. Barbecue. Inihaw na manok. Tsaka buko pandan. Buti di natapon. May kare-kare pa sana kaso naubusan na ako nung ganitong lalagyanan eh. Tsaka di ako makadekwat. Nakabantay si Chang Loring. Kala mo mauubusan. Teka, dito ka ba magno-Noche Buena? Opo. Paano yung nanay mo? Madami naman sila dun eh. Kayo wala kayong kasama. Kaya dito na lang ako. Sandali, ano yung dala mo? Bakit may maleta ka? Ito. Mga damit ko, tay. Tsaka ilang gamit. Mga damit? Bakit ka may dalang mga damit? Kasi plano kong dumito muna ako eh. Anong ibig mo sabihin? Ditira muna ako dito. Dito sa apartment mo. Naku, baka magalit yung nanay mo. Tapos na. Nagalit na. Nabatukan pa nga ako eh. Pero wala naman siya magagawa. Bakit dito ka titira, anak? Para makasama ko kayo, tay. Para maalagaan ko kayo. Di lang ako ngayong Pasko nandito, tay. Hanggang bagong taon pa. Actually, hanggang Pasko pa sa susunod na taon. At yung susunod pa. Teka, nagugutom ka na ba, tay? Gusto mo kain na tayo? Para inom-inom na lang mamaya ang ating gabi. Sandali lang, Justin, ha? Oh? Hindi kasi kita naiintindihan eh. Dito ka titira sa maliit na paupahang ito. Opo, tay. Bakit? Ang laki-laki ng kwarto mo dun sa bahay, ah. Dahil gusto ko nga kayong makasama, tay. Hindi. Sige na, umuwi ka na. Umuwi ka. Doon sa atin, doon ka sa nanay mo. Samahan mo yung mga kapatid mo. Madami na sila dun eh. Hindi ka pwede rito. Bakit hindi? Ang tagal-tagal ko nang hinintay yung pagkakataong to eh. Ang makasama kayo ng matagal. Yung magkakilanlan pa tayo. Tay, pinanganak na ako't lahat-lahat. Nasa barko na kayo eh. Minsan sa isang taon ko lang kayo makasama. Mabilisan pa. Kaya ngayon permanente na kayong nandito. Susunggaban ko na yung oportunidad na mapalapit pa sa inyo. Pero anak, alam mo naman yung sitwasyon natin eh. Tay, alam ko pong may problema kayo ni nanay. Pero tsaka namang pansamantala lang yun. Ang importante, tay, may kasama kayo ngayong Pasko. Kung hindi pa kaya ni nanay at ni ate patawarin kayo, pues iba ako. Kasi parehas lang tayo, tay. Parehas lang tayo nangungulila. Ikaw sa pamilya mo. Ako naman sa tatay ko. Kaya huwag niyo na pong questionin kung bakit ako nandito, tay. Ang mahalaga, malaman niyo na hindi kayo nag-iisa at meron pa rin nagmamahal sa inyo. Sa kabila ng inyong pagkakasala. Papa Dudut, abot langit talaga ang tuwa ko nang makita ko si Justin. Mangiyak-ngiyak ako sa sobrang saya. Masyado kasing nakatuon ang atensyon ko kina Teresa, Mariel at Sabina o yung mga taong may galit sa akin. Hindi ko napansin na may isa nga palang tao na sabik na makasama ako. At laking pasasalamat ko talaga sa Diyos dahil hindi ako mag-isang magdiriwang ng Kapaskuhan. Kasama ko ang anak kong tanggap ang lahat sa akin. Papa Dudut, hindi pa rito natatapos ang kwento ng aming pamilya. Marami pa kaming mga pagsubok na mga pinagdaanan. Pero dalangin ko para sa inyong mga tagapakinig, naway wala sa kanila ang mag-isa ngayong Pasko. Kung malayo man kayo sa inyong pamilya o kaya ay may hidwaan gaya ng sa amin, ay alalahanin nyo na meron pa ring mga tao na nagmamahal sa inyo. Magandang gabi po sa inyo, Papa Dudut. Solid listener po ako ng Papa Dudut Stories kahit na nasa trabaho pa ako. Kahit na bawal ay patuloy pa rin po akong nakikinig sa inyo gamit ang headset ko. Siya nga pala ako si Jezebel, 37 years old na sa ngayon, taga Tondo, Manila at isang lesbian. Samantala'y naisipan ko pong sumulat sa inyo para i-share ang naranasan ko na pag-ibig. Sisimulan ko po ang kwento ko noong nakapagtrabaho ako sa isang bar noong 2016.
Waitress ako noon sa isang beer house kung saan papadudot ay maraming GRO sa paligid na nagbibigay ng aliw sa mga kliyente. At isa sa pumukaw ng atensyon ko ay si Colleen. Masasabi kong si Colleen ang pinakamaganda sa lahat ng GRO sa bar na yon. At hindi ko maiwasan ang humanga sa kanya. Sa kabilang banda dahil sa paghanga ay nilapitan ko siya at kinausap. At doon na nagsimulang makulay naming pagkakaibigan na nagbigay daan para mas lumalim pa ang pagtingin ko sa kanya. Samantala isang gabi sa bar, as usual ay maraming mga parokyano ang naroon para maghanap ng panandaliang aliw. Siyempre tulad ng dati ay matinding pagod sa trabaho ang kaharapin namin. Pero hindi ko yon alintana dahil nakatitig lamang ako noon kay Colleen habang natatanaw kong inaaliw niya ang isang kliyente. Ang tindi ng grupo na yun hindi lang sila matinig sa mga babae, matinig din sila pagdating sa inuman. Ang daming bote na ng beer ang sinerve natin sa kanila. Pagtawag ng atensyon ni Jemverlyn sa akin, isa sa mga kasama kong waiter na lesbian din. Pero alerto tayo, Jezebel. Baka may manggulo sa kanila dahil sa sobrang kalasingan. Jezebel, uy, akala ko may kinakausap ako. Yun pala may tinitingnan ka sa malayo. Uy, wika niya sa akin na may kasama pang tapik dahil wala sa kanya ang atensyon ko. Oh, sabi ko noon habang napabaling ako sa kanya. Sino ba yung tinitingnan mo dyan Si Colleen na naman ba? Usisa niya sa akin. Tumango lamang ako sa kanya bilang sagot. Mukhang enjoy na enjoy siya dun sa ka-table niyang pulis. Ang ganda niya no? Alam kong malaki din ang paghanga ni Jemverlyn kay Colleen. Well, iba talaga ang hatak ni Colleen sa mga lesbianang tulad namin. Oo nga, ang ganda niya. Pagsang-ayon ko. Habang hindi ko inaalisan ang tingin ng paborito kong GRO. Sa lahat ng mga GRO dito si Colleen yung masasabi kong pinakamaganda sa lahat. Maputi, tama lang ang tangkad, matangos ang ilong, maganda ang pilik mata, at saka ang sexy. Grabe tol. Kung hindi ko lang karelasyon si Amika siya ang pupuntiryahin ko. Sabi pa ng tomboy na may kilalang reputasyon na pagiging babaera. Lahat naman yata tayo kasama na yung mga lalaking waiter humahanga sa kanya. Sabi ko na lamang sa aking kaibigan at katrabaho. Pero Jezebel, napapansin ko sobrang close ninyong dalawa. Nililigawan mo ba si Colleen? Patuloy sa pag-uusisa ni Jemverlyn. Naku hindi, pagtanggi ko. Pero alam ko na deep inside, nangihinayang talaga ako na hindi ko nililigawan si Colleen. Pero may gusto ka sa kanya? Usisa pa ni Jemverlyn sa akin. Oo ate Jemverlyn, may gusto nga ako sa kanya pero hindi ko masabi-sabi sa kanya. Nahihiya kasi ako at saka hindi ko alam kung papatol siya sa isang tomboy tulad natin. Paliwanag ko naman. Alam mo, nasasayangan talaga ako kay Colleen. Sayang ang kagandahan niya. Bumagsak lang sila sa isang bar tulad nito para lang magbenta ng aliw kung kani-kanino. Nangihinayang at tila naaawang wika ng kasamahan ko tungkol kay Colleen. Ikaw Jezebel, bakit hindi mo subukang ipagtapat kay Colleen yung totoong nararamdaman mo? Ano ngayon kung hindi kanya sagutin? Ang mahalaga ay nalaman niyang gusto mo sa kanya at nasabi mo sa kanya yung dapat mong sabihin. Wala kang panghihinayang sa huli. Payo pa niya sa akin. Sige, susubukan ko. Yun na lamang ang sabi ko sa kanya habang napapalunok dahil tila nakuha namin ang atensyon ni Colleen at naglakad ito palapit sa amin. Hi Jezebel, Ate Jemverlyn. Sweet na pagbati niya sa dalawang tomboy niyang tagahanga. Oh, ano Colleen? Kumusta naman yung kliyente mong pulis? Usisa ni Jemverlyn sa kanya. Agad namang nagkwento si Colleen. Ayun, galante naman pero grabe ang manyak niya.
kung saan naglalakbay yung mga kamay niya. Aba, muntik na akong hawakan sa, alam niyo na, napapahagik-hik niyang wika habang tinuturo ang kanyang private part. Pagkatapos ay muli siyang nagpatuloy. Umiwas na lang ako nang hindi nagpapahalata, tapos alam niyo ba? Ang baho ng hininga niya. Dagdag na pintas pa niya sa kanyang kliyente. Kasi amoy alak na sila. Talagang babaw ang hininga nila. Ang sabi ko naman. Mamayang kaunti iniwan muna kami ni Jemverlin dahil sa sinisenyasan siya ng amo namin, kaya kaming dalawa lamang ni Colleen ang natira. Nagkaroon tuloy kami ng pagkakataong makapag-usap na dalawa. Kumusta ka naman, Colleen? Pasensya ka na kung hindi kita nabati kanina. Panimula ko sa usapan. Naintindihan ko naman, busy kasi kayo kanina sa paglilinis ng bar. Heto, ayos naman ako, mukhang swerte ako ngayong gabi. Tingnan mo, marami akong pera ngayon. Ang gagalante ng mga kliyente ko ngayon. Sana palaging ganito. Nga pala, dahil swerte ako ngayon, heto. Ang sabi ni Colleen pagkatapos ay may pinakita siya sa akin na pera. Tip, isishare ko sa iyo. Yung swerte ko ngayong gabi. Natuwa naman ako pero magalang akong tumanggi sa kanya. Alam mo Colleen, salamat na lang. Pero sa'yo na yan. Pero nag-insist si Colleen. Ano ka ba? Tanggapin mo na. Total best friends naman tayo, hindi ba? Sige na. Nag-blush naman ako pagkarang makita ang kanyang sweet at nakakahalinang ngiti. Nakakaya naman sa'yo at saka nakatanggap na rin naman ako ng tip Sige na, itago mo na lang yan. Ang sabi ko pa sa kanya. Sige, magtatampo ako sa'yo. Biro niya noon sa akin. Napahagikik naman ako sa kanyang reaksyon. Uy, huwag ka magtampo sa akin. Sige na nga, mapilit ka Salamat ha. Wala yun, sinishare ko lang ang blessings ko. Kinikilig naman ako sa sinabing yon ni Colleen, Papa Dudut. Nga pala Colleen, pag uwi mo mamaya gusto mong sabay na tayong dalawa? Dating gawi, ihatid kita ulit sa inyo, pagbobolontaryo ko. Agad namang pumayag si Colleen. Sure, wala rin naman akong kasama at saka nakakatakot na umuwing mag-isa. Alam mo na, nasa looban yung bahay namin, maraming siraulo. Ako ulit ang magiging guardian angel mo. Ang wika ko naman sa kanya, pa-impress kumbaga. Ang sweet mo talaga sa akin, Jezebel. Kaya sobrang thankful ako at naging magkatrabaho tayo. Sweet na response naman niya sa akin. Papadudot, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin kay Colleen na mahal ko siya. Dahil nga aaminin kong isa kong torpe. Pero sa kabila noon ay nagpatuloy naman ang friendship namin ni Colleen. Samantala August 2016 ay nag-leave ako sa trabaho at umuwi ng probinsya. Doon ko na-miss ng sobra si Colleen. Oo, siya ang naging laman ng puso't isipan ko noon. Pero hindi lang ako makabalik noon sa trabaho dahil kasalukuyang marami pa akong inaasikasong trabaho sa probinsya. Pero pagsapit ng November 22, 2016, sa tulong ng mga kaibigan kong sina Jemverlin at Danilo, ay nagkaroon kami ng kilig moments ni Colleen, Papa Dudut. Colleen, nasabi na pala namin kay Jezebel yung pinagtapat mo sa amin ng isang buwan. Wika ni Danilo kay Colleen. Kitang-kita ko naman ang pag-blush niya. Ha? Sinabi niyo? Nahihiya niyang wika. Nagpatuloy naman si Jemverlin. Naku Colleen, huwag ka nang mahiya, gusto ka rin naman ni Jezebel Ano Jezebel? Colleen, harapan ninyong aminin na gusto ninyo ang isa't isa. Tila pang bubuyo pa ni Danilo sa amin ng babaeng sikreto kong iniibig. Sige aminin ko na Jezebel. Totoo yung sinasabi nila na may gusto nga ako sa'yo. Naunang pag-amin ni Colleen sa akin. Ikaw naman Jezebel. Tila nasasabik namang wika ni Jemverlin sa akin. Sige aamin na rin ako. Colleen, may gusto rin ako sa'yo. Diretso pero sinserong pagtatapat ko sa kanya. Kinilig naman ang dalawang kaibigan namin. Talaga? Kailan pa? Usisa ni Colleen sa akin. Matagal na, simula pa nung magkakilala tayo dito. Ikaw ba? Ako naman ang nag-usisa. Matagal na rin ako na-develop sa'yo. Love at first sight naman pala. Ano Jezebel, Colleen? Bakit di na kayo maging official in relationship?
Tila nasasabik na wika pa ni Danilo. Sumigunda naman si Jemverlyn. Oo nga, gawin niyo ng official yung pag-iibigan ninyong dalawa. Bumaling sa akin si Colleen. Ano Jezebel? Ikaw ang bahala. Pinabaya ko na lamang sa kanyang desisyon. E di sige, simula ngayon we're officially on lovers na tayo. Pahayag pa ni Colleen. Kinilig naman sina Jemverlyn at Danilo habang ako ay parang lumulutang noon sa alapaap dahil sa sobrang kasiyahan. Napahalik din ako ng di oras sa aking bagong girlfriend. Papadudot, tinago namin ang relasyon namin sa trabaho dahil ayaw naming makita yon ng mga customers ng bar. Pero kapag nasa labas ng trabaho ay hindi kami patago. Sa katunayan ay pinagtapat namin sa kanya-kanya naming pamilya ang relasyon namin at parehong sumang-ayon naman ang dalawang panig. Oo, tanggap ang relasyon namin lalo na ng pamilya ni Colleen dahil madalas nila akong hinga ng tulong noon lalo na sa pera. Papadudot 3 taon ang lumipas pero walang naging problema ang relasyon namin. Pero ang inaakala kong forever na kasiyahan ay napalitan ng frustration. Dahil isang gabi, bigla na lamang nagkasakit si Colleen. Madalas siyang mamutla, nahihilo at dumuduwal. Colleen, mahal ko, ano ba nangyayari sa'yo? May nakain ka bang hindi maganda? Nag-aalalang tanong ko noon sa kanya. Pero imbis na sagutin ang aking tanong ay umiyak lamang ang girlfriend ko. O bakit ka umiiyak? Sandali, may problema ka ba ha? May dapat ba akong malaman? Usisa ko naman sa kanya. Sorry Jezebel, buntis ako. Pagtatapat niya sa akin. Buntis? Pero paano nangyari yun? Colleen, pinagtaksilan mo ba ako? Tanong ko sa kanya. Hindi ko maiwasang magselos ng todo lalo na kung iisipin kong may relasyon pa siya bukod sa akin. Hindi ko kagustuhan to. Aksidente lang ang lahat. Giit niya. Sige sabihin mo, paano siya naging aksidente? May pag-uusig na tono ng aking boses. Alam mo naman ang trabaho ko, di ba? Kailangan ko magbigay ng aliw kahit na hindi ko gusto kasi yon ang trabaho ko. Ang pagkakamali ko lang, hinayaan ko siyang gamitin ako ng walang proteksyon. Pero Jezebel, hindi talaga kita pinagtaksilan. Nabuntis ako dahil sa trabaho ko. Yun naman ang paliwanag niya sa akin. Samantala kung totoong aksidente lang ang lahat, handa ko namang tanggapin yon. Kilala mo ba yung lalaki na kabuntis sa'yo? O sisa ko? Oo, kilala ko siya. Customer ko siya doon sa Laguna. Ang totoo niyan, nakaka-text ko siya tapos kapag kailangan ko ng pera, nagkikita kaming dalawa. Pagtatapat niya sa akin. Kung gano'n maraming beses na kayo nakita. Seryosong tanong ko. Kung madalas kasi silang nagkikita, malamang ay hindi aksidente ang lahat. Oo, pero wala talaga kaming relasyon. Maniwala ka sa akin, Jezebel. Insist ni Colleen sa akin. Kinakwartahan ko lang yung lalaki. Dagdag pa niya. Bakit pa kailangan mong gumamit ng lalaki para kwartahan? Kulang pa ba yung perang inaabot ko sa'yo? Ginawa ko naman ang lahat, hindi ba? Kompront ako sa kanya. Alam ko Jezebel, kaso kulang. Hindi talaga sapat yung binibigay mo sa akin. Kaya kailangan kong sumideline ulit kahit na labag sa kalooban ko. Katwiran ng girlfriend ko. Bakit? Magkano bang kailangan mo ha? Agad naman niyang sinagot ang aking tanong. Malaki ang kailangan kong pera, Jezebel. Sa sarili ko pa lang kulang na yung perang kinikita ko sa pag-GRO. Tapos nagpapadala pa ako ng pera sa mga kamag-anak ko. Sige, sabihin na natin kulang at kailangan mong sumideline. Pero bakit hindi ka nag-iisip? Bakit hindi ka gumamit ng proteksyon? Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Nabuntis ka niya. Tila paninisi ko sa kanya. That time kasi ay hindi ko na talaga makontrol noon ang aking emosyon. Hindi ko na namalayan kasi mainit na noon si Weebs. At saka lango kami sa alak ng gabing yun. Kaya hindi namin alam ang mga ginagawa namin. Paliwanag naman niya sa akin. Sigurado kung tatakbuhan ka ng lalaking nakabuntis sa'yo. Pag-aalala ko sa kanya.
Anong gagawin ko? Sabihin mo sa akin, Jezebel, ano? Ipapalaglag ko ba ang bata? Agad naman akong tumutol sa sinabi niya. Huwag mong ipalaglag yung bata. Ituloy mo na yan. Ako nang sasalo ng lahat ng responsibilidad sa anak mo. Sabay nating siyang palalakihin. Ako nang kikilalanin niyang ama. Pagbobolontaryo ko, total ay mahal ko naman siya. At kahit na tomboy ako ay handa naman ako na akuin ang responsibilidad ng isang ama. Sigurado ka ba, Jezebel? Kahit na hindi mo anak? Tila nanunubok niyang tanong sa akin. Anak mo siya, Colleen, dahil sa mahal na mahal kita, handa akong mahalin ang magiging anak mo. Kung tinanggap ko ang nakaraan mo, bakit hindi ang anak mo? Sabi ko naman sa kanya. Nakita ko naman na tila nabunutan ng tinig si Colleen sa sinabi ko sa kanya. Tandaan mo, Colleen, mahal na mahal kita. At handa kong gawin ang lahat, guminhawa lang ang buhay ninyo ng anak mo. Paninigurado ko pa sa kanya. Papadudod, sobrang mahal ko si Colleen at hindi ko siya kayang mawala. Kaya tinanggap ko na lamang po ang nangyari kahit pinag-uusapan ako ng mga kapitbahay namin. Wala na akong pakialam sa kanila. Tinanggap din naman po ng pamilya ko ang anak ni Colleen dahil masama kong ipalaglag pa namin ang bata at nakita nilang mahal na mahal ko si Colleen. Sa kabilang banda, nagulat naman ang pamilya ni Colleen sa nangyari at hiyang-hiya po sila sa akin dahil sa ginawa ng anak nila. Papadudot, hanggang sa mga anak na si Colleen noong April 2014, hindi na namin pinaalam sa ama ng bata na nabuntis si Colleen. Ginawa ko na lang po ang lahat para matustusan ang pangangailangan nilang mag-ina. Lahat-lahat, pati sa binyag at birthday ay ako ang sumagot. Sa awa naman ng Diyos ay malusog at mataba naman ang anak ni Colleen na si JR. Napamahal na rin sa akin ng sobra ang anak niya at tinuturing ko itong parang sarili ko ng anak. Mahal na mahal ko po sila. Papadudot, at feeling ko ay isa na akong tunay na lalaki. Akala ko ay magiging isang masayang pamilya na kami ni Colleen pagdating ng kanyang munting anghel. Pero nagkamali ako dahil wala kaming kalam-alam na isa palang pagsubok ang darating sa amin. Nagkasakit noon ang anak ni Colleen na si JR at na-confine sa ospital. Na mga panahong din yun ay gipit na gipit kami sa pera. Lakasan mong loob mo at saka magdasal lang tayo sa Panginoon. Hindi pababayaan ng Diyos si JR. Wika ko kay Colleen habang pinapalakas ko ang kanyang loob. Wala tayong perang pambayad dito sa ospital. Wala tayong perang pambili ng gamot. Sinubukan ko nang humingi ng tulong sa pamilya at mga kamag-anak ko pero wala na silang maitutulong sa atin. Gustuhin man nilang tumulong pero wala rin silang pera. Ikaw naman, baon na baon ka na sa utang. Wala nang magpapautang sa atin, Jezebel. Anong gagawin natin? Tanong ko sa kanya. Huwag ka mawala ng pag-asa. Makakaisip din tayo ng paraan. Hihingi ako ng tulong sa mga kaklase ko noong high school. Kakausapin ko din ang mga magulang ko. Baka meron silang kakilala na pwedeng magpautang sa atin, Colleen. Lakasan mo lang ang loob mo, okay? Kaya natin to. Gagaling si JR. Naniniwala ako na hindi siya pababayaan ng Diyos. Sabi ko sa kanya para naman hindi na masyadong mag-alala ang live-in partner ko. Pagkatapos noon ay sinubukan ko na siyang aluin. Hingan ko kaya ng tulong si Wibbs? Biglang sabi niya sa akin. Si Wibbs, yung ama ni JR? Sa palagay mo'y tutulungan tayo noon? Hindi ba, hindi mo naman sinabi sa kanya na nagkaroon kayo ng anak? Tanong ko sa kanya. Pero sa totoo lang ay tutol ako sa gusto niyang mangyari. Ewan ko pero parang may espesyal kasi siyang nararamdaman sa lalaking yon at sobra ako nagsiselos kapag naiisip ko yon. E di ipagtatapat ko na sa kanya na may anak kami. Hirit pa ni Colleen sa akin. Jezebel, buhay ng anak ko ang nakasalalay dito. Kaya handa akong kapalan ng aking mukha sa kanya. Dagdag pa niya. Hindi naman sa pinagbabawalan kita pero Colleen, baka masaktan ka lang sa gagawin mo. Lalo na kung hindi ka niya kilalanin. Hindi niya akuin si JR bilang anak niya. Pag-aalala ko. Pero mapilit si Colleen.
susubukan ko pa rin kahit na magmakaawa pa ako sa kanya. Gagawin ko basta para kay JR, ang sabi pa niya sa akin. Papadudot, habang nasa ospital pa kami, ay pakaramdam ko ay naitsapwera ako dahil silang magkasama sa oras-oras. Nakatingin lamang ako noon sa kanila at aaminin kong nagseselos ako. Pero inisip ko na lamang na para kay JR ang lahat. Samantala'y gumaling din ang bata sa awa ng Diyos at lahat ng gastos sa ospital at gamot ay tatay niya ang sumalo. Simula po noon ay parang nagbago na ang lahat. Alam ko na mahal din ako ni Colleen, pero pagkatapos siyang sulsulan ng nanay at mga kapatid niya ay bigla na lang nagbago at nag-iba ang kinakasama ko. Saan ka galing ha? Nakita ba kayo ni Wibbs? Diretsang tanong ko kay Colleen. May nakapagsabi kasi sa akin na madalas magkita ang dalawang yon. At bilang tomboy ay naroroon pa rin sa akin ang insecurity na makabas piliin ni Colleen si Wibbs dahil lalaki ito. Nagkita nga kami ni Wibbs, pero pinag-usapan lang namin yung tungkol sa anak namin. Pagtatapat niya sa akin. Pero bilang isang babae ay meron din akong intuition at ramdam na ramdam ko na hindi lang yon ang nangyari. Yun lang ba talaga ang pinag-usapan ninyo? Usisa ko pa sa kanya. Oo, bakit? Nagdududa ka sa akin? Hindi ka naniniwala? Bigla niyang depensa sa kanyang sarili. Hindi, diretsahang diin ko sa kanya. Alam mo, kung anong problema sa'yo? Masyado kang seloso. Sa puntong yon ay kinumpronta ko na si Colleen at inihag ko sa kanya ang aking saloobin. Oo, tama ka, nagsiselos nga ako. Pero hindi mo maiaalis sa akin na magselos. Lalo na't kinukonsinti ka ng mga magulang mo. Nakita ko naman ang pagtataka sa kanyang mukha. Ano ba yung mga sinasabi mo ha? Alam kong sinusulsulang ka ng kapatid at nanay mo na maglalapit kay Wibbs kasi siyang may pera. Sinusulsulang ka nila na makipagkita kay Wibbs ng patago nang sa ganun mahuli mo ulit ang loob ng lalaking yon at makwartahan. Pagpapatuloy ko. Ever since naman kasi ayaw sa akin ng pamilya ni Colleen dahil ayon nga sa nasagap kong balita sa mga marites na malapit sa kanila, wala raw mapapala sa akin si Colleen dahil bukod sa tomboy lamang ako ay madalang pa akong mag-abot sa kanila. Gusto nilang ilakad si Colleen sa mas mayaman at syempre sa tunay na lalaki. Huwag mong idamay ang pamilya ko kasi wala silang kinalaman dito. Pagtatanggol naman ni Colleen sa kanyang pamilya. Anong wala? Sino bang kasama mo kanina noong nakipagkita ka kay Wibbs? Ang mama mo, hindi ba? Ibang klase naman yung source mo, Jezebel. Sarkastikong balik sa akin ang partner ko. Sa totoo lang, Colleen, nagtatampo na ako dyan sa pamilya mo. Alam ko naman na hindi sila boto sa akin, pero pinaplastic nila ako noon. Kung nagbibigay ako ng pera. Pero nung nawalan na ako ng pera at dumating si Wibbs na mas mapera para silang mga langaw na nagsilipatan, sabi ko sa kanya. Kung ganun pala ang tingin mo sa pamilya ko, mabuti pang magkalimutan na lang tayo. Banta ni Colleen sa akin. Yan lang naman ang gusto mo Gumagawa ka talaga ng paraan para mag-away tayong dalawa. Para may dahilan ka na para hiwalayan ako. Pag-akos-ako sa kanya. At ako pa ngayon ang binaligtad mo. Sige Jezebel, maghiwalay na tayo. Hindi ako natatakot. Hindi ka malaking kawalan sa akin. Sa puntong yun ay lumabas na ang totoong kulay ng partner ko. Di ayan, lumabas na din ang totoo na piniperahan mo lang ako. Kung sa bagay, ano pa ang aasahan ko sa isang Magdalenang tulad mo? Ngunit hindi ko na natapos ang sinasabi ko nang makatikim ako ng sampal mula kay Colleen. Siguro nga maaaring prosti ako, pero wag mong husgahan ang pagmamahal ko sa iyo. Minahal kita ng totoo, Jezebel. Tinanggap kita kahit na ano pang kasarian mo. Hindi kita minahal para lang sa pera. Alam yan ng Diyos. Wala kang karapatan na hamakin ang pagkatao ko, Jezebel. Kasi wala kang alam tungkol sa akin. Diin pa niya. Yun nga wala nga akong alam sa iyo kaya pinagsamantalahan mo naman ako. Dugtong ko.
Punong-puno na kasi ako noon, Papa Dudut. Alam mo Jezebel, kung maaga ko lang nalaman na ganyan pala ang ugali mo, matagal na siguro kitang hiniwalayan. Sige, maghiwalay na lang tayo. Ipapakita ko sa'yo na kaya kong mabuhay nang wala ka. Yon ang huli niyang sinabi sa akin bago siya tuluyang nagpasya na makipaghiwalay na sa akin. Papa Dudut, sobrang sakit ng nararamdaman ko nung umalis sila dahil sobra ko po silang minahal. Kaya parang nawalan po ako ng gana sa buhay. Hindi na po ako pumapasok sa trabaho at palagi akong nasa barkada at nagiinom. Palagi ko po silang naiisip at naiiyak ako tuwing nami-miss ko sila. Kaya nga ang daming nagsasabi sa akin na ang tanga-tanga ko daw. Papa Dudut, 1 buwan po akong halos puro inom na lamang kaya hindi naglaon ay natanggal na po ako sa trabaho. Ngunit naisip ko na kailangan kong bumangon kaya sinubukan kong magsimula ulit dahil walang mangyayari sa buhay ko kung lagi lamang akong ganito. Papa Dudut, naghanap po ulit ako ng trabaho para libangin ang sarili ko at makalipas nga ang 3 buwan ay naka-move on din ako. Hanggang sa isang gabi nakatanggap ako ng tawag mula kay Kulin. Bakit mo naman naisipan akong tawagan ha? Bakit? May kailangan ka? Malungkot kong tanong sa kanya. Pero deep inside ay gustong-gusto kong marinig muli ang kanyang boses noon. Galit ka pa rin ba sa akin? Pakas din sa boses ni Kulin ang labis na kalungkutan. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Yung nangyari sa atin dati, kinalimutan ko na yon. Sagot ko naman sa kanya. Mahal mo pa rin ba ako? Maya-maya'y tanong ni Kulin sa akin pagkaraan ng halos 1 minutong dead air. Hindi naman ako nakasagot kaagad dahil pinag-iisipan ko pa noon kung ano ang aking sasabihin. Mahal ko siya pero may takot pa rin sa dibdib ko na baka iwanan lang din niya muli ako, Papa Dudut. Sorry kasi iniwan kita noon. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo kasi mahal kita. Kaya nagsisisi na ako sa ginawa ko, Jezebel. Bumalik ka na sa akin. Pwede ba? Halos magmakaawa si Kulin sa akin. Bakit, iniwan ka na ba ni Weebs? Mas pinili ba niya ang asawa niya kaysa sa'yo? Seryosong tanong ko sa kanya noon. Wala na ba talagang pag-asa para sa ating dalawa ha? Bato rin niya sa akin ng isa pang katanungan. Mahal pa rin kita. Pag-amin ko naman sa kanya. Mahirap kang kalimutan. Marami tayong masasayang alaala pero natatakot na akong balikan ka kasi baka masaktan lang ulit ako. Na kapag wala na akong pera, iwanan mo ulit ako. Kulin, mahal kita pero hindi ako sigurado sa iyo kung mahal mo talaga ako. Sinabi ko sa kanya ang aking pangamba. Bakit hindi mo ako pagkatiwalaan muli? Nakikiusap ako sa iyo. Pagkatiwalaan mo ulit ako. Pakiusap niya sa akin at saka Jezebel, si JR, hinahanap ka niya. Ikaw pa rin ang hinahanap niya bilang tatay niya. Hindi lang para sa akin, kaya ako to ginagawa kundi para na rin sa anak ko na sobrang napamahal na sa iyo. Dagdag pa niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng lungkot para sa bata dahil aaminin kong napalapit talaga sa akin ang anak niyang si JR. Hayaan mo muna ako makapag-isip-isip. Yun na lamang muna ang sinabi ko kay Kulin. Pagkatapos noon ay ako na mismo ang kusang nagputol ng tawag. Papa Dudut, aaminin kong medyo nangihinayang ako sa nangyari sa relasyon namin. Magpa 5 years na sana kami kung hindi kami nagkahiwalay. Wala na rin po akong nasabi sa huling tawag na yon ni Kulin. Hindi ko po alam ang gagawin ko at marami pong nagsasabi na huwag ko nang ituloy ang pakikipagbalikan kay Kulin. Nalilito po ako at natatakot din na baka maulit sa akin yung nangyari dati oras na balikan ko si Kulin. Samantala'y nakita ko po yung latest na post sa Facebook ni Kulin kasama ang anak niya. Nangangayayat po silang pareho at halatang hirap na sa buhay. Nakaramdam po ako ng awa pero ayaw ko siyang balikan kasi natatakot pa akong magkamali. Papa Dudut, kailangan ko po ng advice ninyo. Dapat ko bang balikan si Kulin? Mahal ko pa rin kasi siya pero takot po akong magkamali.
Hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko. Lubos na gumagalang, Jezebel. Ikaw ang makakapagsabi, Jezebel, kung dapat bang balikan si Colleen o hindi. Mas maganda kung kausapin mo siya ng harapan. Mararamdaman mo sa bawat sasabihin niya sa iyo kung sincero ba siyang makikipagbalikan o hindi. At kapag napagtanto ninyong mahal ninyo naman ang isa't isa, sa tingin ko'y wala ng rason para pigilan pa ang inyong mga sarili. Oo, at minsang nagkamali sa iyo si Colleen, pero wag mo naman siyang hindi bigyan ng second chance kung nakikita at nararamdaman mong deserve niya yon. Jezebel, nasa iyo ang desisyon. Suriin mong mabuti ang iyong mga nararamdaman. Think twice and observe carefully bago gumawa ng isang desisyon.